Congressman Kimbo maaari na daw makulong. Naabot ng 6 na taon. Naku po, yari sila dito. At ito, magdoble ingat ho tayo sa mga iboboto natin dahil yung ibang mga kandidato po na tumatakbo ngayon sa pagiging senador at mga congressman parang gusto ng kapag nanalo itong mga to ay parang gusto nilang magpasakop sa Amerikano. At kitang-kita ho dito sa mga at dinig na dinig ho dito sa mga papanoorin nating video. Alam nyo, kamakailan lang nag-viral din talaga at napag-usapan yung about sa BICAM report na tinakbuhan nga nitong ni Congressman Kimbo. Na kung saan nakipagpatintero siya sa mga media. At maraming yung mga pumirma ho dun sa BICAM na yun ay mga nag-deny. At bigla namang umamin itong si Stella Kimbo. Ngayon nga, pilit pa rin ho nating ipinapaunawa sa mga Pilipino, sa ibang mga kapwa natin Pilipino na yung binabanggit ni Marcos Jr. na tinawag niya pang ang sinungaling itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay gaapo yun. At ang tinatanong naman ni dating Presidente Rodrigo Duterte ay about naman po sa BICAM na magkaiba naman po talaga. Alam niyo naman ang strategy ng administrasyong Marcos ngayon todo diversional tactic. Oo. At dito nga sa pag-uusapan natin ito nga itong si Stella Kimbo ang isa sa mga mainit na tinatalakay or binabatikos ng mga Pilipino mapatungkol sa BICAM report. Ito nga, may nakita ho tayong video dito na kung saan nagsasabing Stella Kimbo makukulong ng 6 years. Malakas ang kaso. Falsification of documents. Naku po, yari na. Kung magkataon man nito, parang ginawang palaman si Stella Kimbo. Dahil alam naman natin na dating humahawak ng kanyang posisyon walang iba kundi si Saldico. Na ngayon wala nang balita kung nasan na. Gago! Asan na kaya si Saldico, no? Ano rin yun magaling din yung taktika niya. Nung alam niyang medyo mabubuking na sila, bigla siyang lumayas. O ngayon, di ba, nung nakaraan, nagtalo-talo pa nga kasi ang nabanggit doon sa report, tinanggal siya or pinatanggal siya ni Sandro Marcos. Bigla naman siya naglabas ng kanyang pahayag na siya daw yung umalis dahil daw sa health condition. Ang hirap sa mga ang hirap sa mga politiko kapag nasusukol na or nalalaman na ang kanilang baho, bigla na lang nagkakaroon ng health condition. Minsan nakakabobo lang ho talagang isipin. Gago! So siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga. Ito na nga yung video na papanoorin ho natin. Ito, yan, may nakalagay pa. Ayan, kitang-kita ho dyan sa title na Kimbo makukulong ng 6 years. Malakas ang kaso. So ano nga ba tong kaso na to? Panoorin ho natin. Falsification of legislative documents ang kasong kakaharapin ni Stella Kimbo. Naku. Sa kanyang kamakailang pagkumpirma, pinasalamatan ni Representative Alvarez si Acting Appropriations Chairman Stella Kimbo sa pag-amin sa mga blankong bahagi sa BICAM report, ngunit binigyang diin na ang naturang anomalya ay may kaakibat na parusa. Falsification of legislative documents. Section 4. Falsification of legislative, public, commercial, and private documents and wireless, telegraph, and telephone message. Article 170. Falsification of legislative documents. The penalty of prison correctional in its maximum period and a fine not exceeding 6,000 pesos shall be imposed upon any person who, without proper authority, therefore alters any bill, resolution,
or ordinance enacted or approved or pending approval by either House of Legislature. Naku po. Yari si Kimbo rito. Kaso, ang masakla po dito kung si Franz Castro nga na isa sa mga basura dyan sa Congress, pinagtatakpan ang pagiging convicted niya ng administrasyong Marcos kasi nagagamit nga siya laban sa mga Duterte. What if pa kaya itong si Stella Kimbo? Kung magkataon man na magkatotoo nga or maipataw talaga tong kaso na to sa kanya, malamang sa malamang malaya pa rin siya. Or any provincial board or municipal council. Ayon nga sa pahayag ni Representative Alvarez, magpasalamat tayo sa honesty ni Congresswoman Stella. Yung pag-amin niya sa nangyari, inamin niyang nagkaroon ng falsification of legislative documents. Ang parusa dyan, pagkakakulong ng prison correctional kasama ang multa. Akala ko ba sabi ni Chis Escudero wala daw kaso na pwedeng isampa? Wala daw makakasuhan, hindi daw nakakatakot. So yun pala, yung pag-amin ni Stella Kimbo, pwede na pala siyang mapatawan ng kaso dun. May patay tayo dyan. Tatanda ang inamin na mismo ni Kimbo na may blanco sa bicameral report. Ngunit iginiit niyang ministerial lamang ang naging corrections ng kanilang technical staff. Ayon pa sa kanya, ang mga naging pagbabago ay simpleng calculator activity lamang at wala ng discretion dahil lahat ay napagkasunduan na umano ng BICAM members. Wow. Ngunit hindi ito tinanggap ni Representative Alvarez na mas lalong binatikos ang proseso. Ang kasong inihain sa Korte Suprema ay mas lalong lumakas pa. Ang pag-amin ni Kimbo ay lalong nagpatibay sa petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang 2025 budget. Malamang sa malamang kaya nadulas dun si Kimbo. Malamang sa malamang ano na rin to medyo nasakal na. Kaya nasakal talaga to kasi biruin mo ano yun ang nangyayari kasi kadalasan hindi man nila yan inaamin na sa atin. Pero nakikita ko dito ayon sa nakikita ko dito sa isyong to, baka hindi rin alam ni Kimbo tong blanco na to. Kasi nga, una-una, di ba, galing biglang umalis si Saldico. Siyempre, itong mga congressman na to, medyo may pagkahayok to sa pwesto. Yun nga lang, nagulat siya siguro, hindi niya lang din talaga maamin, na biglang, bakit may ganito? Ako yung mapuputukan dito, pagtay tayo dyan. Samantalang si Saldico, wala na, safety first na. Tsaka ito, talagang dapat talaga natin pag-usapan to mga kababayan. Dahil tingnan nyo yung perang involved dito. 6.325 trillion budget ng BICAM report. Biruin nyo kung gaano kalaki to. 6.325 tapos mapupunta lang sa wala. Mapupunta lang sa pera ng mga buhaya. Samantalang pag may mga sakuna na sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, bibigyan lang ng 3 yero, 3 kahoy, 1 kilong pako, 3 plywood. Yun yung masakit dun Yun yung realidad dito sa Pilipinas. Kapag yung isang proyekto ay para sa makakatulong lalo sa mga Pilipino, yun pa yung kinakaltasan o tinatanggalan ng pondo. Katulad na lang yan, yung Office of the Vice President, hinihingi nila 2 billion. 2 billion pesos para mas lalo pa silang mapalawak pa yung kanilang pagtulong. Ginawang 700 million. Tapos pagdating doon sa AKAP, wala man lang questionable na hindi man lang nila halos sa pinag-usapan ng gusto, bigla nilang inaprubahan.
O tingnan nyo ngayon, ang Office of the Vice President, wala nang medical, wala pang burial. Imbis sana kung binuo nila yung 2 billion na yun, hindi rin nagbawas ng ang Office of the Vice President. Ang kinaganda lang sa Office of the Vice President, kahit na wala silang gaanong pondo, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Pinagkakasya nila yung kung ano yung kakapiranggot na pondo na napupunta sa kanila. Samantalang to, yung mga tulonggis dyan ng mga politiko na paulit-ulit na tinutulig sana magnanakaw si Sara dahil dun sa confidential fund na 125 million, halos wala pa ho dito sa eto nga yung butil nga lang tingnan nyo yung butil 325 trillion. So eto ay 325 billion. Wala pa nga sa kalingkingan nun Pero hindi ito pinag-uusapan. Sabi nga ni Chis Escudero, hindi naman daw ito mahalaga. Sinabi niya sa video yan. Hindi naman ho yan mahalaga. Hindi naman po dapat yan pag-aksyahan ng panahon. Katulad na ibang mga politiko dyan, ba't puro na lang daw bycam? Anak kong teteng, tignan nyo naman yung nakala na pera dyan, ang laki-laki. Tapos puro blanco yung paggagastusan. Ano ba kaya? Gago! Ano yung klaseng mga kagaguhan yung pinaggagawa nyo? Tapos pag nabanat-banatan kayo ng mga vlogger, magagalit kayo, papatawag nyo sa Congress. Kasi kukonect nyo sa Pogo. Anak ng teteng. Matatanda ang tinawag ito ni Atty. Vic Rodriguez bilang biggest money heist, kung saan 6.352 trilyon ang nakasalang sa kontrobersiya. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, kung ang ministerial lang ang corrections, bakit hindi pinakita sa plenaryo? Sino ang naglagay ng mga laman sa blankong budget? At higit sa lahat, mananagot ba ang mga sangkot sa di umano'y falsification ng legislative documents? Tsaka dito to nga yung sinabi ni Atty. Rodriguez, ito yung isa sa pinaka malaking korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Wala tayong ibang nabalita, ngunit ito lang, birin mo 6.325 trillion. Nakakanginig ng laman. Ang daming naghihirap sa Pilipinas pero mga politiko lang talaga yung mayaman. Ganun sila kalupit, no? Kaya't inasar pa ni Ewan ko, anong makukomento nyo dyan kay Kimbo? Pero para sa akin talagang kung may kaso naman dapat na kaharapin si Kimbo, malamang sa mga panahon ho ngayon, medyo nakakatamad ng umasa na makakasuhan yan. Dahil nga, alam nyo naman, si Congressman Franz Castro nga hanggang ngayon lumilipad-lipad pa sa gobyerno. Lumilipad-lipad pa sa Malacanang. Diba? Convicted na yun convicted child abuser. Tumatakbo pang congressman. Tumatakbo pa lang senador. Senadora. Ay nako po. No? So dito na tayo mapunta sa isa din sa mga pinag-uusapan itong debate ni Atty. Vic Rodriguez at ni Espiritu, na kung saan ay makikita nyo ho dito at maririnig na pabor ang mga hinayupak sa ICC. Doon pa lang talo na kayo magpapasakop kayo sa Amerikano. Sira ulo talaga na. So ito, panoorin ho natin. Ito naman ang magtatapatan sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking sinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po. Pakinggan nyo maigi ang tanong kasi dito is parang payag ka ba na isulong ang batas na lahat ng mga kandidato ay
dumaan sa drug test. O tignan niyo yung sasabihin dito ni Espiritu. Naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsuko sa droga, hindi yan magic formula para solbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. Tungin. Gago! Diba? Ang layo na, no? So, ang pinunto niya doon ay parang puro na lang daw pinag-uusapan ni Marcos Duterte, ang bangayan daw ng dalawang hanay. Samantalang ang sinasabi ni Attorney Vic is about sa ipapatupad na kaso na hindi pala kaso, ipapatupad na batas na lahat ng mga kandidato ay sasalang sa drug test. O diba, ang layo na agad. Doon pa lang halata mo na talagang etong mga to ay simbolo ng mga dilawan. No? Alam mo, Attorney Espiritu, ang droga, yan yung pinaka-problema dito sa Pilipinas. May kasabihan nga, no, ang droga ay isang, parang isang puno yan na malaki. Yung droga, yun yung pinaka-ugat. So, ang puno, kapag tinanggalan mo ng ugat or binunot mo yan sa lupa kasama ang ugat, hindi na ho yan mabubuhay, hindi na ho yan tutubo. So, kaya number 1 na problema sa Pilipinas ang droga. Kapag nawala ang droga sa Pilipinas, mababawasan ng krimen at mababawasan ang mga pangit na mga nangyayari katulad ng mga pagnanakaw, pagpatay, paggahasa, pagnanakaw, pagbaril, pagpatay ng mga dahil nga yan nagsisimula kadalasan sa droga. So dito, at yung sinasabi ni Espiritu na nagsasawa na ang Pilipino sa bangayan ng Duterte at Marcos, isa rin ho yung walang kwentang sagot. Hindi ho issue to ng Duterte at Marcos. Issue to ng buong Pilipinas at kay Marcos. Yun po yung katotohanan. Issue ng Marcos, issue ng mga Pilipino. Labas na ho dito yung mga Duterte dahil ang mga Duterte po ay tigapagtanggol lamang ng mga Pilipino. Yun yung yun yung totoo doon. Pinapalabas nyo kasi nagkakaagawan lang sa pwesto itong Duterte at Marcos. Hindi ganun, no? Sa totoo nga lang, dapat si BP Sara ang presidente pero nagpaubaya siya kay Marcos. Kung gahaman ng mga Duterte sa kapangyarihan, dapat si BP Sara na yung presidente ngayon. Isipin mo lang maigi yun. Dito napakalayo ng sagot nitong ni Espiritu. Malayo sa, baka tiga planet Namek din to. Baka takot din to magpa-drug test. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Tama. Totoo yun. Kasi ultimong sa mga fast food, katulad niya sa mga Jollibee, McDo, sa mga lahat sa kumpanya, sa construction, sa mga gumagawa ng mga building, laging hinahanapan ng medical. Diba? Tapos yan, ang pinagtataka ko lang, sa munisipyo or sa mga mabababang empleyado sa gobyerno, hinihingian niya ng mga drug test. Pero yung mga politiko, wala silang drug test. Isipin nyo maigi, di ba parang ang labo naman? Kagaya nga ng sinabi ni Attorney Vic, kung yung mga gwardiya nga, pag mag-apply sila ng pagiging gwardiya, kailangan talaga nila at number 1 talaga sa kanila yung drug test. Pagdating sa mga politiko, parang big deal sa inyo na magpa-drug test. Bakit? Mamamatay ba kayo?
kumuha ka nga lang ng lisensya, may medical certificate din, may ano din. 'Di ba? Lahat. Halos ngayon lahat na puro drug test. Tsaka ang kagaya ng sinabi ko, yung mga nagtatrabaho nga sa munisipyo, may drug test din. Trabahador ng munisipyo, pero yung mga kandidato walang drug test. Katarantaduhan naman nata yan. Tingnan nyo yung sasagot dito ni Espiritu na laging galit. Attorney Espiritu, Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Tangin na. Ba't parang ayaw mo dun sa drug test? Gago! Ano to? Integrity test. Honesty test. At mahigit sa lahat, ano to? Lahat, prasa test. Yung parang sa masa daw yung itetest. Ang pangit. Kaya hindi man, alam nyo pang ilang takbo na to ni Espiritu sa pagiging senador. Hindi manalo-nalo. Ang layo Pero mo, totoosin, napakagandang halimbawa nung sinasabi ni Attorney Vic at na kahit naman si BP Sara nga naghamon yan na lahat ng mga politiko ay magpa-drug test. Pagdating dito sa kay Attorney Espiritu, parang ayaw niya magpa-drug test yung mga politiko. At ito yung sinasuggest niya, integrity test, honesty test. Paano namin malalaman yung honesty mo kung hindi ka nga nagpa-drug test? Balay ba namin na binubulag mo lang kami? Ngayon, ng taong bayan, nadala na yan, nabudol na yan. Gulat sila na may adik pala talagang presidente. Sabi ni PRRD. Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos Andy Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman Kakabulol-bulol na siya, no? ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Yun, diba? Totoo naman Noon pa man, eto na lang common sense na lang kay Attorney Espiritu. Bakit? Nung hindi pa nakaupo ang Duterte, di ba noon pa man, panahon pa lang ni Senior Marcos, problema na yung droga. Paano mo sasabihin na bangayan sa Duterte at Marcos lang yan? Sira ulo Naturingan attorney ba yan? Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po. Nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito yung interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yun, diba? Wala naman, kung nagawa nga ni Marcos magpa-drug test noon, hindi magpa-drug test siya ngayon. Ngayon, etong si Espiritu, yung unang takbo niya bilang senador, isa to sa mga sinupalpal ni Attorney Harry Roque na sinabihan niya si Marcos na mamamatay tao. No? Mamamatay tao ang mga Marcos. So tingnan natin dito kung ano sasabihin niya. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof
kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanandakan o negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At Ang ina. Gago! Ang layo na. Ang pinagsasabi nito, oy. Adik ba to? Ay. Ano na pinagsasabi niya, no? Ang layo na ng sinasabi niya. gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez. Pero warm up pa lang ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalisik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO. Naku po. Chairman ng, ano yun? Ng COMELEC, chairman ng PAGCOR, chairman ng PCSO. Naku po. Gago! Intindi pala ng mga, intindi ng mga ambisyon, Attorney Vic, ha? Oo, talagang kailangan, pag hindi mo sinunod yan, tatanggalin ka talaga. At gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko, Vic Rodriguez. Atty. Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang Executive Secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalisik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO. Sino kaya mga nagre-request na yun, no? Yan, si Sandro, si Romualdez, si Lisa. Parang ang daming ang daming tag dito, ang daming pwedeng mga magre-request na yun, ha? Kung yung chairman ng PCSO, mukhang delikado din yun, ha? At gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagang tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na daang bilyong pisong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung So dito naman tayo kay isang attorney sa mga future senador na makakasama ni Pastor Apollo Sikibuloy. Walang iba kundi si Attorney Jimmy Bondoc. So panoorin din natin 'to. Hindi po kayong opisyal ng PAGCOR under the Duterte administration. Ito rin po yung panahon na naging maigting po ang operasyon ng POGO sa ating bansa. At natatandaan ko po, dinipensahan niyo po yung operation ng POGO kasi sabi niyo po, malaki naman ang contribution ng POGO sa social funds ng PAGCOR.
Pero ngayon po nakikita natin na nasasangkot po yung Pogo sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Dedepensahan nyo pa rin po ba yung Pogo? Kailangan po nating linawin maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensa ng Pogo. Ang sinabi ko ay Pogo ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakuha dito. At po doon, nung panahon namin, hindi po talamak ang gambling. Ang Pogo po, ibang bansa ang nagagamble. Tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera. No? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila hindi makokontrol ng maigi ang operation ng Pogo at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng Pogo. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama at sa akin pong tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Appointee po kayo ni dating Pangulong Duterte. Ano ang stand nyo ngayon dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya? Lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi na lang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensa ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people. Maraming salamat, Attorney Bongo. Gagaling ng mga pambato natin. Samantalang si Castro, si Espiritu at yung iba ang nangangatal. Kung ano-ano na lang ginagawang dahilan. At kay Cara David. At yan po ang mga tanong ng ating Grabe, no? Ang lupit nito. Kapanood nyo ba yung kay Castro at kay Bato? Huwag na natin panoorin yun. Ay, no. Eto, para hindi kayo mabitin sa video, alam ko bitin kayo. Eto, may papanoorin pa tayo. Bongbong Marcos hindi alam ang konstitusyon o hindi talaga niya alam maging presidente. Naku po, ha. Malupit na analyzer to, si EB. Oo, si Sir EB. Eto, sa title pa lang na hindi alam ang magiging presidente, approve ako dun. Parang wala nga talaga siyang alam. Dito nyo talaga makikita na he is acting like a spoiled brat. Itong taong to na walang natapos sa kolehiyo at naging presidente lang dahil sa popularidad ng kanyang kapartner na si VP Sara, ay talagang nagyabang na, no, in front of all those legal luminaries. Hindi tama na we will shut down everything. We will shut down everything. It's as if he owns the entire country and he owns the entire bureaucracy and that he owns the treasury or you know, the entire country for that matter. Talagang sobra na talaga ang pag-iisip nito. Ewan ko kung nasa planetang Mars ba o nasa Pluto na ba itong... Opo. Nabanggit niya nung tinanong siya, kasi kini-question yung budget nga, no? Yung BICAM report na blanco, nilagdaan ito. Ito yung pinagbasihan para sa bill hanggang sa naging batas. At may question doon na sakaling katigan ito ng Korte Suprema, anong mangyayari? Ang kanyang sagot ay shutdown. Ang gobyerno daw ay magsha-shutdown. Malinaw din ito na hindi ba alam ng presidente kung ano po ang nasa saligang batas na sinasabi na magre-reenact kung ano yung previous na budget, yun yung magiging budget sa, halimbawa, kung ano yung budget for 2024, ito yung magiging budget for 2025. Ito yung nagpapatunay lalo na talagang maka-US talaga itong si Marcos Jr. kasi nga, yung sinasabi niyang shutdown, dun sa Amerika, talagang shutdown. Once na hindi po
ma-enact yung budget mismo. Ano masasabi mo rito, Sir AB? Yan na, Admar, MJ at mga kababayan, talagang pinakita ni Bongbong Marcos dito sa kanyang sagot na number one, it's either he doesn't really know his constitution or he probably doesn't really know how to be president. Tama si Inday Sara dyan. Kasi nga, it's provided for in Article 6, Section 25, Paragraph 7 of the 1987 Constitution. At sinabi na yan ng mga eksperto, no, na if and when a budget is not approved at the end of any fiscal year, the preceding budget, in our case, the 2024 budget, will in effect become a reenacted budget for that year, in our case, 2025. So, bakit niya sasabihin, we will shut down everything? Number one, the president cannot shut down everything, even without an approved budget. Precisely because there are mechanisms that will make the government continue to work. What will probably be shut down in his mind, na talagang hindi niya siguro alam, will be the appropriations on that specific budget na hindi na-approve or kinonsider as unconstitutional ng Korte Suprema at Sino kaya advisor ni Marcos, no? Hindi nagtataka na rin kami, kahit kami ng mga banateros, minsan pag nagkukwentuhan kami. Napapaisip kami bigla na, ba't kaya hindi na lang patahimikin ng advisor ni Marcos kung sino man yung advisor niya na wag na lang sumagot sa mga ganito at lalo't hindi niya naman alam ang isasagot niya. Dito siya nabubuko eh. Dito siya na lalagay sa alanganin sa mga ganitong mga sagutan niya. O, 'di ba? Katulad nung sa drug test. So, kung magpapa-drug test siya, sabi ni Attorney Vic, ang sagot niya, hindi naman daw yun ng batayan ng pagiging tapat sa serbisyo ng isang politiko. Ba't ba takot kayo sa drug test? Kasi sino lang naman yung buhok na kukunin sa inyo, hair follicle test. Ano ba naman yan? sinole doon sa Kongreso to cure any constitutional infirmities. No, may mga sakit na nakita ang Korte Suprema, ibabalik sa Kongreso at ngayon ay kanilang gagamutin para magiging constitutional siya. And it will not shut down everything. Maybe shut down some new specific line budget items na hindi aprobado doon sa GAA 2024. Kasi you will be now basing your budget for 2025 doon sa GAA 2024. Halimbawa, pag wala doon sa GAA 2024, talagang shutdown yon, yung part na yun. But ang sabi niya is we will shut down everything. And Admar and MJ, no, mga kababayan, bear in mind, if you contextualize it, no, there is already a pending petition in the Supreme Court, no, questioning the constitutionality of the 2025 General Appropriations Act. Bongbong Marcos was speaking in front of almost 1,000 lawyers with justices, retired justices, judges, people who know the law. And here you are, a college dropout, saying all these things na para bang he is blackmailing. Yun naman yung yun naman yung palaging ginagawa ni Marcos. Kung hindi mang-blackmail, manisi at magturo. O, katulad na lang yung nakaraan, 'di ba, sa Yolanda. O, anak ng Teteng, 15% na lang natira sa iyo, nagreklamo pa siya. 15% na lang natira sa kanya, siya pa yung nagreklamo. So hindi pa daw 100% ang tulong sa mga nasalanta ng Yolanda, na totoo naman yun, na hindi pa talaga tapos, pero kukunti na lang. Kasi kung halos nasa 80 to 90% na lang or na yung nagawa doon sa sa Leyte, sa Yolanda, sa Tacloban, sa Yolanda.
Samantalang ho yung gagawing programa doon or pagtulong na lang ni Marcos, nasa 10 to 15% na lang yun. So sinisi niya yun sa mga kay Noynoy Aquino, kay Presidente Duterte. So yan yung mga strategy ng strategy ni Marcos pag nasusukol na. Katulad lang yan, yung sa flood control. Pinagpagtapos niyang ipagyabang sa SONA, pagkatapos nilang ipagyabang, pinagmalaki, may 5,500 na flood control, yung iba ginagawa pa. Hanggang ngayon, di naman natin dama. Biglang nagkabaha. Anong sinabi niya? Masyado lang daw, ano ba yung pagkakasabi niya? Nawala sa isip ko. Masyado lang daw na yung sa flood control, pero meron naman daw talaga. Gago! Meron naman palang flood control talaga, pero bakit nagbabaha? So although, baka sabihin nyo, bias tayo, panahon naman talaga ng panahon ng iba pang mga presidente, nagbabaha naman talaga sa Pilipinas. Pero hindi naman ganun. Anak ng tete, ihi pa lang yung ulan na yung baha, ganun agad kalaki yung baha. Abot agad, lagpas sa bus. Ito nga itong sinasabi ni Marcos na shut down everything, shut down everything, isa po itong pang-blackmail. Isa po itong pananakot, para anuhin na naman, para katakutan na naman siya ng mga Pilipino, at gusto niya rin, at ito ay isang panibagong diversional tactic na naman para isisi na naman sa mga Duterte yung nangyayaring isyung ito. Na dapat nga yung mga Duterte ang pasalamatan natin dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi natin malalaman yung kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. Lalong-lalo na ho dito sa BICAM scandal issue na ito. Alalahanin nyo po 6.325 trillion ang perang involved ho dito. Hindi po basta-basta. Kaya nga dapat kung ano man yung unang pag-usapan ng Congress at ng Senate, ito dapat yung BICAM na to. Kaso kung paano pag-uusapan nga ultimong Senate President ipinapawalang bahala yung issue ng BICAM. Pati rin yung speaker wala din pakialam. So ano pa bang aasahan natin? So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood natin at na-reactionan na video, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.